Alam natin na itong si James Lapote ay malaki ang naging improvement sa laro nitong season na to. Nakita naman natin nag-umpisa yun sa PBA on Tour at pinagpatuloy hanggang mismo doon sa season. Kahit sabihin na natin na natalo itong Magnolia dito sa San Miguel Beer, dito sa, alam na natin yung Commissioner's Cup, and of course dito sa Philippine Cup hindi sila nakaabot sa finals. Pero si Lapote mismo maganda ang nilaro niyan. Dahil dito, tumaas ang trade value nito at maraming mga teams ngayon ang tumitingin na makuha siya. At sa tingin ko, ang isa doon sa mga teams na pwedeng kumuha dito kay James Lapote ay itong Rain or Shine Elasto Painters. Kung titignan natin, pwedeng magkaroon ng trade kung saan si James Lapote dadalhin dito sa team ni Yeng Giao kapalit ni Kit Datu. Ngayon, alam natin na itong si Coach Yeng Giao, ang ginagamit na big man ay yung merong mga outside scoring. Si Kit Datu merong 3-point shot, si James Lapote wala. So bakit naman iti-trade ni Coach Yeng Giao itong si Kit Datu para kay Lapote? Well, next season kasi pwede nang maglaro itong si Luis Villegas, yung isa pang big man nitong Rain or Shine na merong outside scoring. Plus, itong Rain or Shine merong first round pick sa darating na draft na pwede nilang gamitin para kumuha ng big man na may tira sa labas. And of course, pwede makipag-trade ang Rain or Shine para dito sa first round pick ng Northport, Phoenix o ng iba pang mga koponan dahil marami silang mga valuable players katulad nila Mamuya, Karakot, ito si Jonald Clarito at iba pa. Plus itong Rain or Shine, bukod dito kay Datu, meron naman silang ibang big men na may 3-point scoring katulad ni Bobelga, si Santi Santillan. Alam natin kaya nilang gawin yan. So hindi naman masyadong malaking bagay. Plus ang isa pa, itong si Lapote, kaya niyang makipag-match up kay Junmar Fajardo. Nakita natin ang naging problema ng Rain or Shine kung saan nung nawali sila ng SMB do sa semis. Hirap na hirap si Kit Datu na i-match up itong si Junmar. Dahil kayang-kaya siyang itulak ni Junmar kahit malakas ang katawan. Ang hinahanap ng Rain or Shine ngayon, nakita na nila dito sa serye ng Meralco kung saan nahihirapan si Junmar. Ito kasing si Bates ay mahaba. Ibig sabihin, matangkad na, mahaba pa yung kanyang reach, kaya hirap si Junmar. At ganyan si James Lapote. So ito ang pwedeng gamitin ng Rain or Shine. Pwede nilang i-sacrifice yung offense ni Lapote dahil meron naman silang ibang scorers at hahayaan nila ito mag-focus dito sa pagdependa kay Junmar Fajardo. Kaya sa tingin ko, ito ang magiging isang susi dyan. Kung ikaw naman Magnolia, willing ka na siguro i-trade si Lapote dahil ito si Kit Datu naman ay isang scorer. At yan ang hinahanap naman ni Coach Chito Victorero. Dahil itong si Coach Victorero, sinabi niya ang gusto niya ay big man na merong outside scoring. Siyempre, first option si Isaac Go, pero malamang sa San Miguel o Ginebra yan. At hindi naman masamang option kung kunin mo ito si Kit Datu dahil proven scorer na rin yan sa labas.